Monica POV. Sa loob ng 3 taon ng pananatili ko sa ibang bansa, may mga bilang na sandali na bumabalik ako sa Maynila, tuwing may mahalagang kailangang asikasuhin. Pero mas madalas, hindi na ako pinapayagan ni Dad na bumalik pa rito. Parati niya ring sinasabi, na lagi akong mag-iingat kahit anong mangyari. Naging pribado ang buhay namin sa ibang bansa. At sa loob ng mga taong nakasama ko si Daddy, walang masasamang bagay ang nangyari sa akin. I had clear visions of what I want in life. Architecture din ang natapos ko, but I never stopped learning about business. I'm still interested about becoming a great hotelier like my parents, at syempre ang mahawakan ulit ang Pimentel Hotel sa mga kamay ko. Dahil hindi ko mapagsabay ang pag-aaral, at paghawak sa hotel ng mga Pimentel. I decided to focus on my study first, at heto na nga, nakagraduate na rin ako. It's a dream come true to me. At masasabi ko ring mas masaya ako ngayon. I'm happier that I'm able to find a set of dreams for myself. That I discovered more about the world. Kasabay ng lahat ng iyon, ay nagkaroon pa ako ng iba't ibang interes. Like Trina, hindi na maalis sa akin ang pagkakaroon ng extreme hobbies. Sa kaso ko, mas lalong naging extreme ang mga bagay na ginagawa ko. I've learned martial arts, and some combat skills. Natuto akong humawak ng baril, at may kaunting alam pagdating sa knives at daggers. Impluwensya ni Trina, na mas extreme pa ang hobbies, kaysa sa mga ginagawa ko noon sa El Amadeo. She doesn't just ride horses. She races with them. Marunong din siya sa car racing, at magaling humawak ng baril, and I meant the real guns. Hindi rin tumutol si Dad sa mga naging hobbies namin ni Trina. Siguro'y mas inisip niya, na malaki ang magiging tulong yon sa safety namin. Mahirap na sa panahon ngayon, kailangang kahit papaano'y marunong sa self-defense. Lalo na kung wala namang knight in shining armor, na laging susulpot sa oras na kailangan mo ng sasadyap sa'yo. Napatingin ako sa phone ko noong umilo iyon, at nakita kong tumatawag si Trina. Habang naglalakad sa kalawakan ng airport ay sinagot ko iyon. I'll see you in Manila tomorrow, cousin. Hindi ba at ilang araw pa dapat? Why are you so excited? May ngisi na bungad ni Trina sa tawag. Don't tell me excited ka sa graduation, make love. You know what? Ang rupok mo. His package doesn't include that. Ano iyon, promo? Napailing-iling ako. Mabuti na lang, at may nautusan ako agad mula sa Pimentel Hotel, na sumando sa akin mula rito sa airport, kaya naisakay agad doon ang aking malita. Ano ba ang sinasabi mo riyan, Trina? Alam mo ang kailangan kong gawin dito, na walang kinalaman dyan, saad ko. Oh, yeah, pero talaga bang hindi ka excited? Tanong niya. Napailing na lamang ako, at pinatay na ang tawag. It's been 4 solid years, since the last time I saw Darius in person, at iyon ay noong umalis pa ako sa El Amadeo. Masyadong matagal iyon, at walang dahilan para ma-miss ko siya. Ang mga sumunod na sandaling nakita ko siya, ay sa telebisyon na lang at internet. I haven't even called or texted him once. Lahat wala. Wala rin akong natatanggap mula sa kanya. I sighed nang makaramdam ng kirot sa aking dibdib. That's right, wala akong natatanggap sa kanya, dahil syempre, wala naman siyang pakialam sa akin. Nagkapakialam lang siya noong graduation ko, iyon marahil ang dahilan, kaya naiintriga na naman ako, sa simpleng card mula sa kanya. I need to know the reason, kung bakit ngayon niya lang naisipan na magparamdam sa akin, at higit sa lahat, kung bakit ayaw niya pang pirmahan ang annulment papers. Nagstay muna ako sa Manila, bago magpasya na bumalik sa El Amadeo. May mga kailangan akong gawin sa main office ng Pimentel dito sa Manila. I'm sure they know about it already. Pagdating ko sa nabook na hotel suite, ay nagpahinga na muna ako. Kinaikit ko ang mga mata, habang dumadaloy ang wine sa aking lalamunan. I crossed my arm over my chest, at tinanaw ang city lights ng sentro. Nagpausal ako sa aking isipan, images of my father smiling, and being happy, that I'm slowly becoming the woman I've always wanted to be. Dad, proud ka kaya sa akin?
Pagdilat ko, namalayan ko na lang ang lamig sa aking pisngi, dahil sa luhang pamatak. I miss you, Dad, at kung nasaan ka man, ay sigurado akong proud ka pa rin sakin. I will always and completely remember you and Mom, kahit saan ako mapunta, at walang kahit sinong makakapantay sa inyo. You were who raised me, you were one of the few people, who remain no matter how cruel I became in the past, no matter the mistakes my younger versions committed. Alam ko na mahirap pakawalan si Dad, but I have to, we have to, at naiintindihan ko siya kung sumuko na siya. He must be tired here, feeling all alone, dahil kahit narito ako, alam ko na ramdam niya ang pag-iisa. Doon ko napagtanto, kung gaano kalakas na tao ang mga magulang ko, lalo na si Dad, because even after Mom died, kahit mahirap ay hindi siya agad-agad sumuko, dahil nandito pa ako. Marahil ay iyon ang bagay na nakuha ko mula sa kanila. Hindi basta-bastang sumusuko. I can get hurt for all I care, and I will still endure it using all the strength I have, using every bit of my heart's muscles, pero kapag nasagad na iyon, at naibuhos ko ng lahat. It's completely done. Kapag isinuko ko na, it only means I'm exhausted and over it. Because you have to keep moving forward no matter what. You can't get stuck. Lalo na sa isang pagmamahal, na dinaanan na ng panahon, at pagmamahal na pinaglayo ng oras at distansya. And now that I'm back, alam ko ang kailangan kong gawin. At iyon ay walang iba kundi tapusin na ang malaking pagkakamali, na nagawa ko noon. And even if it hurts deep inside, I know this is the right thing to do. Tapos na ang unos, Monica. The war with yourself is over. I settled a meeting at the Pimentel Hotel in Manila. Naging usapan sa buong kumpanya ang pagkamatay ni Dad. At kung paanong magkakaroon akong muli ng posisyon sa aming hotel, dahil sa pagbalik ko rito. Honestly, I can just stay in the US. Pero hindi ko rin kaya, dahil wala na rin naman doon si Dad. Kahit saan ako pumunta, wala na siya. And to cope up with his death, ang alam kong paraan ay pangalagaan ang kanilang mga naiwan ni Mommy. At unang-una roon, ang hotel at ang mansyon sa El Amadeo. Kaya kahit magbubukas iyon ng mga alaala ng nakaraan, pinipili kong maging matatag para harapin sila. But I'll stay in Laia, El Amadeo, sabi ko sa isang executive pagtapos ng meeting. Tumango naman ito, at lumabas na sa aking opisina. Ginalaw ko ang swivel chair ko, at nilingan ang labas. Babiyahe na ako bukas din pabalik sa El Amadeo. At mayroon pa akong huling gabi rito sa Manila. Napatingin ako sa aking cellphone, na nasa table. A message from Trina and surprisingly, Eros, na sinasabing nasa isang casino sila sa Makati. I bit my lip sa kalokohan ng mga ito. Wala man lang ba silang jetlag, na diretso sila agad sa casino. Nag-video call agad si Trina, para ipakita ang kasiyahang nagaganap. Cousin, nasaan ka na? Ang dami ng lalaki rito, na pwede mong makasama sa kasong adultery, sabi ni Trina. Naroon na silang dalawa ni Eros, mukhang handang-handa nang maglaro ng billiards. Shut up, Trina, saway ko sa kanila. Pinapanta na nila ako roon. Ako raw ang gagawin nilang pambato sa billiards. And because I've missed playing it, too, hindi na ako pumalag. I wore a night party outfit. Isang black silk dress na may strings. Dinampot ko na ang clutch ko, at nagtungo sa kung nasaan sina Trina at Eros. Pagkarating ko pa lang, nakita ko na ang mga tao sa casino. Dumiretso agad ako sa billiard hall, at hindi ako nagkamali, na makita roon agad sina Trina at Eros, na ngayon ay nakikipaglaro sa kabilang table. Naabutan ko agad ang bad shot ni Trina. Masyadong mahina ang tira mo, Kaz, puna ko. Napalingon sila sakin agad, at natuwa noong makita ako sa wakas. Maging ang kalaban nila sa table na iyon, ay napunta sa akin ang atensyon. Monica, finally, ang tagal mong dumating, ang dami na naming talo, sabi ni Trina at tumayo muna ng tuwid. Nakita ko ang kalaban nilang mukhang baguhin din sa billiard. Mamaya na ako. I'll have a drink first, sabi ko at naupo sa mataas na bar stool. Nagpatuloy sila sa paglalaro,
habang nakikinood muna ako at umiinom. Habang nakikipaglaban pa rin sila, at sinusubukan pang talunin itong mga kalaro nila, hindi ko maiwasang mapatingin sa nasa kabilang table. Mayroong 3 lalaking umuukupa sa kabilang billiard table. Hindi ko maiwasang manood din doon, lalo nang maagaw ang atensyon ko, dahil sa galing maglaro ng isa sa mga iyon, mas mabuti pang panuurin, kaysa sa mga sablay na tira ni Trina at Eros. Oh, hindi ko maiwasang may react sa kung gaano kalinis ang bawat tira nito. Walang mintis. So cool. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin dito, dahil sa galing nitong maglaro. Kinabahan agad ako, noong mapatingin ako sa kamay ng lalaki, maugat at may tato, at inangat ko agad ang tingin nito sa mukha. Tumingin pa lang ako sa ibang lalaki, parang nanlamig na ang sikmura ko, at pakiramdam ko, ay iulubog ako sa lupang kinatatayuan ko, para ihulog ako sa impyerno. Just by glancing at other men, I feel like a sinner. Para akong nagkakasala sa kanya. Well, it must be the man's familiar physique. His posture reminds me of someone, pero wala namang tattoo yung kilala ko. I give up. Ikaw narito, Monica. Sabi ni Trina at suko na. Natapos ang laban at talo si Trina. Wala ring natulong si Eros. Inubos ko ang laman ng inumin ko, at tumayo na. Kinuha ko ang Teiko mula kay Trina, para makipaglaban kay Eros. Di hamak na mas marunong pa ito kaysa kay Trina. Kaya naman siya na lang ang kakalabanin. Para matuto na rin itong si Trina. Easy, Monica, si Eros sabay ngisi. Nagsimula na siyang tipunin ang bola, at ibalik sa pagkakatatsulok nito. 15 balls, 7 stripes and 7 solids, at isang itim, the 8 ball. I targeted the cue ball. When the game started, ang puting bola na titirahin ko for break shot. Nilagyan ko na ng tisa ang dulo ng Teiko, na hawak ko para makapagsimula na kami. Yumuko ako at tinutok na ang Teiko sa cue ball. Nag-focus ako roon. Dahil sa lakas ng pagkakatira ko, mabilis na kumalat ang mga bola, at lumikha ng tunog na nakaagaw sa atensyon ng mga ibang naglalaro. Nakarinig ako ng iilang sipol sa paligid, mula sa ibang tables, ngunit hindi ko na iyon pinansin pa. My long hair fell smoothly on my shoulders with my moves. Nakahulog agad ako ng mga bola, kaya napangiwi na agad sina Eros at Trina. Nagkaroon pa ng pagkakataong makatira si Eros, pero mabilis din na sumablay. Nagtuloy-tuloy na rin ang pagkakahulog ko sa mga bola, kaya tila bored na si Eros, dahil nagmistula na lamang siyang nanunood. Doon ko lang napansin, na tuluyan na kaming nakaagaw ng mga atensyon. Ang buong billiard hall, kasi ay puno ng mga manlalaro. Napatingin ako sa kabila. Nakita ko ang isa sa mga lalaki roon, na tila ba pamilyar talaga sa akin. Iyong kanina ko pa napapansin na magaling maglaro. Hindi ko lamang matukoy kung saan ko ba ito nakita. Nakasuot ito ng cap, nakaitim din na damit, at nakayuko pa, kaya hindi ko mamukhaan ng maayos. Matangkad. He really reminds me of the posture of someone I know. Hindi kaya nababaliw na naman ako, na nakikita ko na naman siya sa aking isipan. Naipilig ko ang aking ulo. Kinabig ko ang sarili, mula sa naisip ko dahil sa pagiging pamilyar ng tinitingnan ko. Napaka-imposible kasi nito. Nagkaroon ako ng mintis sa pagtira, kaya tuwang-tuwa si Eros. When it was his turn, tumayo na ako ng tuwid, at pasimpleng pinanood ang naglalaro sa kabilang table. Yumuko ito para sa kanyang tira. His movements were smooth. His tall physique is enough to get your attention in an instant. Mukha rin itong mayaman, base sa tindig at mukhang mamahalin ang silver wristwatch sa kamay nito. Tinire niya ang bola. Nakita ko na parehas kaming stripes. He did it so smoothly. Inasahan ko na sa side pocket, mahuhulog ang bola, dahil iyon ang pinakamalapit, ngunit kinalkala niya yata iyon, dahil nahulog sa corner pocket, kahit medyo complicated ang kanyang ginawa. Namangha ako. He likes it a bit complicated, ha? Well, mas satisfying nga kung pumasok yun, at inisip ng iba na hindi kaya. Thrilling. Umangat tuloy ang tingin ko sa mukha nito. Naka-side view ito at nakayuko pa rin. Nahaharangan ni Trina na busy eye cheer si Eros. Your turn, Monica,
sabi ni Eros na hindi ko agad narinig. Nawawala na ako. Cass, tirahin mo na, sabi ni Trina, snapping me back to reality. I cleared my throat, at pinuwesto na iyong Teiko. Muntik pa akong magkamali ng bola. Tinapos ko na ang laro na iyon, at ako ang panalo. After I won, doon ko lang napansin na kinausap si Trina ng isang lalaki roon sa kabilang table. Pagtapos ay nagsalita siya sa amin. Monica, you wanna play with them? Natigilan ako ng kaunti, napatingin sa mga nasa kabilang table. Trina smirked, maging si Eros. I sighed and I nodded. Confident naman akong mananalo, lalo na't nakita ko yung paglalaro ng isa sa kanila. And it's just for fun after all. Pastahan, miss? Tanong ng isang lalaki roon. Tumango ako. Cash? Tanong ko. Pwede rin, o kaya ang I-date ka, sabay tawa ng lalaking nakaputi. Ang isang kasama lang nila ang tumawa. Yung nakakap na itim, ay mukhang hindi nakitaan ng humor ang biro na Leon. Pati itong lalaking nakaputi na kumausap kay Trina, ay tila pamilyar sakin, di ko lang matandaan kung saan ko nakita. Pero parang nakilala ko na noon. 20,000. Tanong ko na seryoso sa pastahan na gusto nila. Tumango na lang ito. Sige. Nilalagyan ko ng muli ng tisa ang dulo ng aking Teiko, nang bigla na lamang din kumuha ng pangtisa iyong lalaking tahimik. Akala ko ay itong nakaputi ang lalaban, dahil siya yung kumausap kay Trina. Wala nang paligoy-ligoy pa. Nagsimula agad ang aming laro. Nanliit ang mga mata ko, at pinagmasdan iyong lalaki, pero bukod sa height niya, halos di ko na siya makita. Unless yuyuko ako, mismo para masilip ang mukha niya. Shall we start? Tanong ko. Yeah, malalim ang boses na sagot ng lalaki. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko. May kabuses siya. Natutukoy ko na kung sino, but my mind is rejecting it. Oh, dear. I'm really going crazy over here. Umikot ako patungo sa papwestuhan. Nilagpasan ko siya. Masisilip ko na sana ang kanyang mukha, kung hindi lang siya yumuko para magsindi ng sigarilyong sa bibig niya. Bawal iyon dito, Yumuko ako at pinante ang sarili sa table. I extended my arms, and aimed the tip of my cue stick on the cue ball. Isang tulak at nagsikalat ang mga bola sa buong table. May isang pumasok. Napapikit ako noong makita na isa lang. Dalawang tira at wala na akong na-shoot. Noong turn na nito, yumuko ito, matapos ang ilang segundong pagtingin sa mga bola. Lumapit siya sa pwesto ko, kung kaya't umusag ako ng kaunti. Pagtapos ay yumuko siya. His lean body screams masculinity. I can't help but stare at him because he looks so much familiar. Gaya noong kakilala ko noon. Can you move? Mahina nitong sinabi, na ako lamang ang nakarinig. Napalunok ako sabay usog pa sa gilid. His veiny hands held the butt of the cue stick. Isang mabilisang tira, at na-shoot niya sa corner pocket ang kanya. May sumama pang isa. Tuloy-tuloy ang kanyang tira, at nang akala ko ay mananalo na siya, nagkaroon ako ng tsansang makatira. Pakiramdam ko nga, pinagbigyan lang ako. Nanlalamig na ako sa akma kong pagkakatalo. I usually win my games. What's the meaning of this, Monica? May tono ng panunudyo na sabi ni Eros. Itong lalaki nakatayo lamang sa aking gilid, hinihintay yata na may mentis ko, para maipanalo niya na. Mali ang posisyon mo. His voice is cold yet clear. Ang lalim ng boses nito nang nagsalita. Nangunot ang aking noo, at habang nakayuko ay tiningnan ko siya. Halos lobby niya lang ang nakita ko, para akong lalagnitan, pati lobby pamilyar. Teka nga, nalasing na ba ako roon sa drink na ininom ko? Don't lecture me about positions. I rolled my eyes. Baka hindi niya alam na isang prodigy sa billiard, ang nagturo sa akin maglaro nito noon pang bata ako. Kaya mas magaling ako sa kanya. Tinire ko na yung bola. Malaki akong napangisi nang pumasok ito. Sino ngayon ang mali ang posisyon? Bulong ko pa, nakita kong umiling lamang ito, at kinagat ang lobby. Ganoon ulit ang posisyon ko sa sunod kong tira, at halos malaglag ang pangako, nang mimentis ko iyon, dahil hindi ko na itodo ang galaw sa aking balikat. Matunog na napangisi ang lalaki, dahil hindi nahulog ang bola, sablay pa ang pagkatira ko. Sa huli, siya ang panalo at ako ang talo.
Nakibit balikat lang ako. Ngumisi ang lalaki. He licked his cherry-like lower lip. Yung lalaking nakaputi na ulit ang nagsalita, at sinabi pa talagang talo ako, bagay na obvious na. I cleared my throat, para pigilang mapahiya. Hindi na ako nagyaya ng round 2, dahil mukhang paalis na rin sila. Wala naman akong pakialam kung matalo ako. It was just for fun at sino ba siya? Tila guardian angel mo yan, Monica. Nakabantay ng makukulit na batang binabantayan. Hindi lang sa pagbibilyar sa kasino natapos ang gabi. Napagpasyahan na rin namin na tumuloy sa isang nightclub, at uminom sandali, just before we part ways. Ako, sa El Amadeo. Si Trina, kung saan man siya pupunta. At si Eros, babalik agad sa US pagtapos ng sandaling travel dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa man tuluyang nakakainom ng alak, malalim na agad ang isipan ko. Medyo tinamaan na rin yata talaga ako, roon sa nainom ko sa billiard hall palang kaya naman ganito na ako. Cass, bothered ka pa rin doon sa nakalaban mo. Come on, it's okay. Sabi ni Trina, pero hindi naman ang pagkatalo ko ang iniisip ko. Parang ngayon lang din nag-sink in sa akin, iyong nakalaban ko ay pamilyar talaga sa akin. At alam kong hindi lang basta pamilyar. Tiyak na kilala ko iyon. Kanina pa ba ako may tama ng alak? Even the other guy was familiar, too. Parang kilala ko nga at di ko lang matindaan kung saan ko nakilala noon. Come on, sayaw tayo. Yaya ni Trina, at hinila na ako patungo sa dance floor. Kaming dalawa lamang ni Trina ang nagsasayaw, halos bugawin niya iyong mga lalaking dumidikit-dikit sa aming dalawa, lalo na sakin. You should wear your wedding ring, Monica, para naman mabawasan ang mga lumalapit sa iyo. Going in a night out with you is so hard, sabi ni Trina. Napalunok naman ako, at parang binahaw agad ng mga alaala ng kasal namin ni Darius, noon sa El Amadeo. We didn't have those traditional things in a wedding ceremony back then. At niwala kaming wedding rings. Napanguso ako. Paano ko sasabihin sa pinsan na wala naman kaming ganoon ni Darius? Binaliwala ko na lang iyon, at sinabayan si Trina. Si Eros naman ay naglaho na lang din bigla. Simpleng dance moves lamang ang ginagawa ko, at si Trina lang din ang sinasayawan. We were having the best nights of our life. Hanggang sa unti-unti na akong lalong nilamon ng kalasinggan. Tinamaan na ako ng alak, at noong nakakaramdam na ng kaunting hilo, nagpaalam na muna ako sa kanya, na magtutungo sa restroom. Pero hindi ako halos makadaan, dahil sa sobrang daming nagsasayaw. Naipit lang ako at sa huli ay nawala pa. I lost my way to the restroom, tapos ay naiwala ko na rin si Trina. Pati si Eros ay hindi ko matagpuan. Inilibot ko ang tingin, pero lalo akong nakaramdam ng hilo dahil sa mga ilaw, at medyo matagal na rin, simula nang huli ko itong ginawa. I was so busy with my graduation. Hilong-hilo akong dumaan sa alon ng mga tao. May mga nabunggo na ako, at mukhang naantala ang isang grupo na nagsasayaw. Napatingin ang dalawang nabunggo ko, at umangat agad ang kilay ng babae. Bago pa makapagsalita ang mga ito, at bago pa rin ako makareact ng tuluyan, naramdaman ko na ang isang mainit na presensya sa aking likod. She's drunk, sabi ng isang madilim, at seryosong boses mula sa aking likod, na tila inihihingi ng paumian yung pagkakabunggo ko rito. Napabalik din ang mga iyon sa ginagawa pagsasayaw, at hinayaan na ako. Isang mainit na palad ang humawak sa aking bewang mula sa likod. Bahagya ako nitong inalalayan, pero hindi pa rin iyon nakatulong sa sumasayaw na ilaw, na sinasabayan ng aking pagkahilo. Nangunot agad ang noo ko, thinking that a pervert just touched me. Excuse me, bakit hinahawakan mo ang bewang ko? Lasing kong tanong, sa mapait na tinig at tinulak ko ito agad. Pero dahil sa kanyang tangkad, at malakas na katawan, parang hindi man lang siya napagalaw sa tulak ko. Ako pa ang lalong nahilo, dahil muntik na akong mahulog sa sahig, kung hindi lang nito muling inalalayan ang bewang ko. Sinalo ako nito, the man whispered. Hindi ko tuloy mapigil ang maramdaman ng sarcasm sa akin. Same expression with that someone I know, ha? Siguro parehas din silang mang-uuto.
Napapikit ako lalo sa inis, dahil hinahawakan pa rin ako nito. Hindi ko natuloy napigilan na alisin ang hawak nito, pero tila lalo niya akong hinapit. I knew that going here is really not a good idea. Dahil hindi maiwasan na mayroon, at mayroong lalapit at bigla na lang makikisayaw. Are you alone? Sa halip ay tanong nito. Napapikit ako sa maganda nitong boses. His voice is a bit familiar, pero dahil sa maingay na tugtugin, hindi ko iyon masyadong makilala bukod sa lasing na ako. I'm not. I'm with my cousin and a friend, I answered. Dahil hindi na rin makapunta sa restroom, wala na akong choice, kundi manatili sa kinaroroonan. Siguro naman kapag sinabi kong kasal na ako, ay lalayuan na ako nito. Wanna go somewhere else? He whispered huskily, matunog din itong ngumisi na tila ng asar. Parang kuryenteng damaloy mula sa puno ng aking tainga ang pamilyar na boses na iyon, at ewan ko ba, kung dahil ba iyon sa kaitagal ko nang hindi naririnig ang boses niya, kaya ngayon ay ini-imagine ko na. Naririnig ko na. I rolled my eyes. Tuwing naiisip ko na patulan itong nakikipagsayaw sa kin, lalong bumabalik sa isipan ko si Darius. Iyong imahe niya, at ang galit niya. Pero bakit naman siya magagalit? Hindi ba't wala na rin naman siyang pakialam sa akin? Kaya nga ilang taon na ang lumipas, pero di siya gaanong nagparamdam. Come on, Monica. Ikaw ang mismong nagsabi na hindi dapat ma-stop. You have to keep moving. But still, hindi pa kami annulled. Ayaw kong maging makasalanan. Ayaw kong dumihan ang sarili kong prinsipyo. I've learned from my mistakes before. Why are you hesitating? We're just dancing, sabi ng lalaki, at gumapang ulit ang malaki at mainit na palad sa aking bewang. Napangisi itong muli, dahil sa nagiging reaksyon ko, at di mapigil ang matawa ng mahina. He chuckles sexily, lalo nitong dinaikit ang sarili sa akin. Ang mainit na bibig ay bumubulong, lalo sa aking tainga. His large body occupied my back, at sakop na sakop nito ang likod ko. I felt his hard chest on my back, at bukod doon ay may iba pa akong naramdaman sa aking pangupo. What a pervert indeed. Nag-init ang buong mukha ko, noong maramdaman ang tila nakatago sa pagitan ng mga hita nito. He's bulging, and I don't know if that's the turned-on mode o normal pa iyon. Pumikit ako at lumayo ng kaunti, dahilan para dumulas ang kamay ng lalaki sa aking bewang. He smirked and chuckled on my ear. Para siyang kasalanan na gusto mo ng magbagong buhay, pero hinihila ka pa rin papunta sa alam mong bawal. Why? Someone's gonna get mad. Napapaos ang pabulong niyang tanong. I'm married. Magagalit ang asawa ko. Stop touching me, naiinis ko nang sabi. At kahit alam kong hindi magagalit si Darius, sinabi ko na lamang, para lubayan na ako nito. Matunog nitong kinagat ang labi. So, you're married. Where's your husband, then? Tanong nito sa lalong namamangha na boses. Bakit ba tanong ng tanong? People are really so nosy nowadays. Hindi ko alam. Kung nasaan man siya, bahala siya sa buhay niya. Muling pumait ang boses ko, naiisip kung nasaan nga ba si Darius sa mga sandaling ito. Really? The man with a deep voice behind me whispered. Doon ko lang napansin ang pamilyar nitong bango, at dahil sa naamoy na iyon, parang bumahaw ang mga alaala noon sa isipan ko. At hindi ko alam kung bakit, bigla na lamang ding. Kumabog ang dibdib ko. Yes. At hindi mo alam kung paano iyon magalit, kaya huwag mo nang tangkain. Get off me now. Pag-uutos ko rito, kahit nalasing na ako. Buti alam mo, malalim na bulong ng boses na iyon, at halos manggilabat ako sa pamilyar na tinig. Ha? You wanna know where your husband is? Pagtatanong nito. I bit my lip. Uminit ng kaunti ang sulok ng mga mata, dahil kung asawa ko nga talaga, bakit aalamin ko pa sa isang estranghero, kung nasaan siya? Dapat ako pa lang ay alam na dahil nga asawa ko siya. He's behind you, may dilim nitong bulong, sa napapaos na tinig. Lalo kong naramdaman ang pagkakadiin ng katawan niya sa akin. At ako naman ay hinahapit niya rin palapit, kaya lalo ko siyang nararamdaman lalo pat bahagya pa rin kaming napapasabay sa mainit na tugtugin. Napapikit ako, dahil ramdam na ramdam ko na ang katawan nito, at parang sinasadya niya pa.
He was slowly grinding behind me, naririnig ko rin yung mabibigat niyang paghinga sa tainga ko. What? Napapatanggal kong tanong sa sinasabi nito, at ginagawa. Your husband's behind you, Monica. Holding your waist and whispering on your ear right now, bulong nito sa aking tainga, at ngumisi. Parang kumalat ang kuryente mula sa batok ko, patungo sa buong katawan ko. I shivered because of his voice and the thought of my husband behind me. Abnormal na ang tibok ng puso ko, ng mga sandaling iyon. Bahagya ko itong nilingan, at dahil sa tangkad nito, ay kailangan ko pang tumangala. Nanatiling nakadikit sa kanya ang katawan ko, na tila ayaw niyang mahiwalay. Hilong-hilo na ako at parang babagsak na, pero ganoon na lamang ang lalong paglukso ng puso ko, na tila lalabas na sa aking dibdib, nang masalubong ang tingin ni Darius. He was the one behind me, dancing and grinding on my body. Oh, my God! He's holding my waist, tila inaangkin ako mula sa mga taong narito sa dance floor. Welcome home, Monica, he whispered and chuckled. Lalong napaawang ang mga labi ko, at gulat pa ring napatitig sa kanya, and I might be drunk, but I'm not high, sigurado ako na. Walang iba kundi si Darius Escudero ang nasa harapan ko. Darius. Halos hirap na hirap akong buuhin ang pagbanggit sa kanyang pangalan, hindi pa rin makapaniwala, at pakiramdam ko ay nananaginip na naman ako ng gising. Ang pamilyar na lalim ng kanyang mga mata, ay sinalubong ako. He stared at me so hard, at noong bumaba ang namumungay na tingin sa mga labi ko, ay lalong dumilim ang mga mata niya. Gumalaw ang kanyang panga, at damiin ang pagkakahaplos, at hawak sa kalambutan ng bewang ko. I felt him through his rough jeans behind me, tumatama sa silk na tela ng damit ko. And I understood immediately, kung bakit naramdaman ko agad ang kanya sa likod ko, it reacted the same way just like before. Parang umusok ang aking mga pisngi sa sobra nilang pamumula, at pag-iinit. Hindi alam kung saan itutuon ang atensyon, kung sa katotohanan na nasa likuran ko si Darius, o sa katawan niya mismo, dahil kahit hindi gusto ay tila kusang nagre-react naman ang katawan ko, lalo na sa pamilyar niyang haplos, at malalim na paghinga at bulong sa aking tainga. Oh, God, Monica. Graduation make love is not real. Gusto kong sisihin si Trina, sa mga pumasok sa aking isipan. Darius. Ano't, hindi ako makapagsalita, parang nawala ng kakayahang bumuo ng sasabihin. Sinusundan mo ba ako? Asak ko sa kanya, at hindi ko alam kung dahil lang sa lasing ako, pero nakitaan ko ng labis na pamumungay iyong mga mata niya, lalong nagre-react sa pagtatama ng katawan naming dalawa. Binabantayan ko lang ang akin, mariing sabi ni Darius. Don't let anyone touch you. I'll kill any man who lays hands on you, sabi niya at lalong hinaplos ang bewang ko. Stop it, Darius. Nahihirapang yuzel ko, at napapapikit na talaga sa ginagawa niya. My body knows how to react with his touch. Hindi ko maitanggi, dahil kahit anong gawin ko, alam kong isang hawak niya lang ay para na akong binabalik sa nakaraan. At pinapaalalahan kung sino nga bang nagmamay-ari ng lahat-lahat sakin. And damn, it's hard to deny that even with the passing of time, it's still Darius that my heart, body, and soul crave. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.